Kilalanin ang kontribusyon ng mga migrante sa lipunan. Ito ang sigaw ng mga nakilahok dito sa Chinese Railway Workers Memorial sa Toronto bilang pakikiisa sa International Migrants Day. Anila, hindi raw dapat tignan ng mga migrante bilang disposable commodities. Mayroon din daw karapatan ng newcomers na depensahan ang kanilang sarili laban sa mapang-abusong kondisyon sa trabaho rito sa Canada. Mali raw na ibaling ang sisi sa migrant workers pagdating sa matataas na presyo ng mga bilihin at dapat ding tuldukan ng immigration systems tulad ng closed work permit system na nililimitahan ang kalayaan ng temporary foreign workers. The right to life with dignity, safety. Madaling sisihin sa mga migrants ang lahat ng problema. Pero nalimutan ng tao, napakaikli ng memory, no? Na nung panahon ng pandemic, tinanghal silang mga bayani, frontline na nakipaglaban sa panahon ng pandemic. Tapos nung natapos na yung pandemic, sinisi sa kanila lahat ng krisis. Mula sa housing, kawalan ng trabaho, inflation, lahat ng pwedeng isisi, sinisi sa migrants. Kulang na lang pati climate change ay isisi sa mga migrants. So medyo kailangan natin ipaalala kung paano dependent ang Canada sa mga migrants. Ano po yung mga patuloy na problemang hinaharap po ng mga migrant workers at newcomers po? Ang pinakamalaki nating haharapin sa taon 2025 ay yung kawalan ng status. Dahil sa mga pagbabagong in-announce ng Immigration Minister at ng Liberal Government, marami sa mga migrant worker ay mapapauwi. Ine-estimate ng Migrant Rights Network na almost 2.5 million sa loob ng 2 taon ang maaring mawala ng status at mapauwi o mapadeport. Ano po yung nais nyong makitang aksyon at pagbabago mula sa gobyerno? Ang kailangang action higit sa lahat, no? Para masabi natin na sa araw na ito, Migrants Day, ay una, tanungin natin ang sarili natin, bakit patuloy na umaalis ang mga tao sa kanilang bayan at kailangan maghanap ng trabaho sa ibang lugar. Ibig sabihin, magkaroon ng mga trabaho sa kanilang lupang pinanggalingan, trabaho sa Pilipinas, hindi sa labas ng bansa. Hanggat ito ay hindi nangyayari, patuloy na aalis ang mga tao sa kanilang bayan para maghanap ng isang maayos na trabaho para buhayin ang kanilang pamilya. Naglabas din ng pahayagang IRCC o Immigration, Refugees and Citizenship Canada ngayong International Migrants Day. Patuloy na itutulak ng IRCC ang isang comprehensive approach para suportahan ang mga newcomer at mas patatatagin pa raw nila ang mas mabuting immigration system. Isang sistema na may integridad, sistema na tumutugon sa pangangailangan at hamong hinaharap ng komunidad at sistemang hinahanda ang mga newcomers na ikauunlad din ng bansa. Teresa Redula, Omni News, Toronto.